Sa isang mainit at maalikabok na hapon sa Davao, nakaupo si Mariel Sevilla sa gilid ng ospital. Hawak ang folder na puno ng medical records ng kanyang ama. Namumugto ang kanyang mga mata sa puyat at pag-aalala, habang sa kanyang isip ay paulit-ulit na bumabalik ang tunog ng machine na nagmumonitor sa puso ng ama. Bawat beep ay paalala kung gaano kabilis nauubos ang kanilang pera. Mariel, bayad mo raw sa laboratory, kulang pa ng 3,000, bulalas ng nurse habang lumapit sa kanya. Tumango si Mariel, pinilit ngumiti at iniabot ang laman ng kanyang pitaka. 500 piso, iyon lang ang natira. Pagkaalis ng nurse, marahan niyang isinandal ang ulo sa pader. Ramdam niya ang bigat ng responsibilidad, hindi lamang bilang nurse, kundi bilang panganay sa kanilang pamilya. Noon niya muling naalala ang kanyang bunsong kapatid, si Noel. Si Noel ay isinilang na may congenital heart defect. Sa 6 na taong gulang, hindi na nito nakayanan ang sunod-sunod na operasyon. At si Mariel, sa kabila ng pagiging nurse, ay wala ring nagawa noon kundi ang umiyak habang unti-unting kumakalas ang buhay ng kapatid sa kanyang mga kamay. Simula noon, tila may namuong takot sa kanya pagdating sa mga batang may sakit. Isang trauma na hindi niya maipaliwanag kahit sa sarili. Kinagabihan, habang piyagmamasdan ang kanyang amang natutulog sa ICU, biglang nag-vibrate ang cellphone niya. Tumatawag si Jella, matalik niyang kaibigan mula pa nursing school. Ngayon ay nagtatrabaho na itong caregiver sa Tokyo. "Uy Mare," bati ni Jella. "Kumusta kayo dyan? Alam kong mabigat kaya hindi na ako magpapaligoy-ligoy. May trabaho dito. Urgent. Private caregiver. Malaki ang sahod. Japan. Interested ka?" Napalingon si Mariel sa kanyang ama. Payat na, nangingitim ang mga kuko at tila pinipilit lang huminga. Ang mga utang nila sa ospital ay patong-patong na. Lahat ng sweldo niya sa ospital ay napupunta sa gamot. At kahit overtime ay hindi na sapat. "Japan?" ulit niya. "Anong klaseng trabaho?" "Caregiver, pero hindi nursing home. Isa lang ang aalagaan mo. Batang Hapon may sakit sa puso. Apo raw ng kilalang pamilya dito. May mansion sila sa outskirts ng Tokyo. Malinis ang pangalan. Legal ang agency. Kailangan lang ng medyo experience sa pedya." Biglang kumabog ang dibdib ni Mariel. Bata. Puso. Parang bumalik ang alaala ni Noel. Gusto niyang tumanggi, pero ang isip niya ay nasa reseta na kailangang bilhin, sa mga utang na kailangang bayaran, at sa mga panahong hindi na nila alam kung saan pakukuha ng gatas ang kanyang ina. "Hindi ko alam, Jel. Bata, baka hindi ko kayanin. Alam kong may pinagdadaanan ka, pero hindi mo ba naisip, eto na siguro ang paraan para matulungan mo ang pamilya mo. Mare, huwag mong hayaang kainin ka ng takot. Minsan, ang mamasugat ay hindi gumagaling hanggat hindi mo hinaharap." Tumahimik si Mariel. Sa tanang buhay niya, hindi pa siya lumalabas ng Pilipinas. At ngayon, isang hindi inaasahang alok ang biglang lumapit sa kanya. Isang panibagong daigdig, isang panibagong laban. "May papakilala akong recruiter," dagdag ni Jella. Pangalan niya Hitoshi Kagawa, Japanese national na may asawa sa Pilipinas. Siya mismo ang naghahanap ng papalit sa dating caregiver na bumalik ng Amerika. Kinabukasan, habang hawak ang tasa ng malamig na kape sa ospital canteen, muling tinimbang ni Mariel ang alok. Tinawagan niya ang recruiter at matapos ang ilang verification, sinabing kailangan na siyang bumiyahe sa loob ng 2 linggo kung sakaling pumasa siya sa final interview. Sa gabi ring iyon, habang tinutulungan ng kanyang tamang kumain ng lugaw, marahan siyang nagsalita. "Tay, baka po aalis ako. Japan." Nagtaas ng kilay ang kanyang ama. "Japan? Trabaho mo dito. Mas malaki pong kita roon. Pang private caregiver. Para sa isang bata, apo ng mayamang Hapon. Makakatulong po ako sa gastos ninyo." Saglit na pumahimik ang kanyang ama at saka muling sumandig sa headboard. "Kahit kailan anak, hindi kita pinilit na buhatin ang lahat. Pero kung yan ang desisyon mo, susuportahan kita.
Basta alagaan mo rin ang sarili mo, lalo na't bata ang aalagaan mo. Napaluha si Mariel. Para sa kanyang pamilya, handa siyang suungin ang panibagong mundong hindi pa niya kailanman narating. Sa mga susunod na araw, naglakad siya ng mga papeles, sumailalim sa language orientation at dinalaw ang puntod ng kapatid niyang si Noel bago lumipad. Alis na ako, bunso. Bulong niya habang inaalay ang puting bulaklak. Pero dala pa rin kita. Ikaw ang unang batang minahal ko. Sana kayanin ko na ulit. Dumating ang araw ng kanyang pag-alis sa airport habang bitbit ang isang maleta at isang pusong puno ng pag-aalinlangan. Nilingon niya ang mga naiwan, ang tahanang puno ng hirap at alaala, at ang kinabukasang hindi niya tiyak kung anong bubungad. Ngunit sa puso ni Mariel, kahit may takot at sugat, nandoon din ang isang malinaw na pangako. Hindi siya bibitiw. Ang lamig ng hangin sa Tokyo ay agad na sumalubong kay Mariel pagkalapag niya sa Narita Airport. Pero higit pa roon, mas malamig ang kaba na nararamdaman niya habang sinasakay siya ng isang itim na van papunta sa tirahan ng pamilyang Yamazaki. Tahimik ang paligid at tanging ang tunog ng makina at ang mahihinang ulat ng radyo ang naririnig sa loob ng sasakyan. Hindi niya pa alam kung anong klasing buhay ang naghihintay sa kanya sa loob ng bahay na iyon. Malayo sa Davao, malayo sa pamilya, malayo sa sarili niyang comfort zone. Ang bahay ng mga Yamazaki ay isang malawak na modernong mansion na may halong tradisyonal na arkitekturang Hapon. May sliding doors, malalawak na hardin at pond ng mga koi fish sa gilid. Ibinaba siya ng driver at sinalubong siya ng isang babae sa labas ng pinto. "Sevilla-san?" tanong nito. "Opo, ako po si Mariel," sagot niya habang bahagyang yumuko. "I am Aiko, assistant ni Yamazaki-sama, sundan mo ako." Malamig na wika ng babae. Umasok sila sa bahay at inikot siya hanggang sa isang maliit pero kumpletong silid sa gilid ng main wing. "Here is your room. May sarili kang banyo. You will be called pagkailangan na. Please follow the house schedule strictly. Yamazaki-sama does not like delays." "Oo po, salamat po." Bago pa makasara si Aiko sa pinto, may sinabi pa ito, "CCTV is everywhere. Be professional. No unnecessary movements." Napalunok si Mariel. Simula pa lang, ramdam na niyang bigat ng trabaho. Kinabukasan, 7:00 po lang ng umaga, ay pinatawag na siya. Naghihintay sa isang tea room si Kenji Yamazaki, ang kanyang employer. Matangkad, payat, tuwid ang postura at may mga matang parang laging sinusukat ang kausap. Dating general sa military at ngayon ay retirado ngunit may presensyang tila hindi nawala sa serbisyo. "You are the new caregiver." Matigas at diretso nitong sabi, walang ngiti, walang pagkamay. "Yes po. I'm Mariel Sevilla, nurse from the Philippines." Sagot niya, maayos ang yuko. "You will follow the child's routine. You are not here to be a mother. You are here to assist and observe. Any personal involvement is discouraged. Clear?" "Crystal clear, sir." Mahina ngunit matatag ang sagot ni Mariel. "I do not tolerate mistakes. The last caregiver made one. She's gone." Hindi na nagtanong si Mariel kung anong pagkakamali iyon. Alam niyang hindi ito ang tamang panahon para usisero. Dinala siya ni Kenji sa isang silid sa dulo ng pasilyo. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya ang isang batang lalaking nakaupo sa bintana, napatingin sa labas, natasouth ng gray na pajama at may oxygen clip sa daliri. "Riku," sabi ni Kenji, "this is your new caregiver. Be respectful." Walang lingon, walang sulyap. Nanatiling nakapirmi si Riku, 6 na taong gulang ngunit tila mas matanda kung umasta. May maputlang kutis, manipis ang katawan at tila pagod kahit walang ginagawa. Tahimik, malalim ang iniisip. "Hello Riku," sabay ngiti ni Mariel. "Ako si Mariel. I'm here to take care of you." Wala pa ring tugon. Nilapitan niya ito ng dahan-dahan. Ngunit bigla itong tumayo at pumasok sa loob ng maliit na kwarto sa loob ng silid. Parang panic room na may mga stuffed toy ngunit puno rin ng gadgets. Walang dapat pilitin.
Sabi ni Kenji mula sa likod. "He is like that. You are not to enter that inner room unless necessary." Tumango si Mariel, ngunit naramdaman niyang may tumusok sa kanyang dibdib. Hindi lang pala ito trabaho ng katawan. Pati puso niya ay kailangang gabitin. Sa sumunod na mga araw, sinusunod niya ang lahat ng utos. Gumigising ng maaga, hinahanda ang gamot ni Riku, ang pagkain, ang therapy sessions at ang oras ng tulog. Ngunit sa lahat ng ito, ni minsan ay hindi siya pinansin ni Riku. Hindi tumingin, hindi ngumiti, hindi nagsalita. Nagpupumiglas ang bata tuwing lalapitan siya. Iniiwan niya ang pagkain sa pinto ng inner room. Hindi rin siya sinasalubong sa tuwing lalabas ito. Parang multo lang na dumarating at umaalis. Mas masakit pa rito, si Kenji ay tila walang pakialam sa emosyon niya. Tila robot ang turing sa kanya. "Mariel," wika ni Kenji, isang gabi, "bakit hindi pa kumakain ang bata?" "Sir, iniwan ko na po ang pagkain niya sa pinto. Tulad ng instruksyon niyo, hindi ko pinapasok ang inner room." Tumango lang si Kenji at binuksan ang tablet. May app itong nagmo-monitor sa CCTV sa buong bahay, pati sa hallway ng kwarto ni Riku. "Masdan mo ang sarili mo. You're moving too slowly. You must anticipate his needs, not wait for him." Parang dagok sa dibdib ni Mariel. Para siyang tauhang walang kaluluwa sa sistemang iyon. Gabi-gabi, pinapanood ang bawat kilos niya. Kahit pa ginagawa niya ang lahat ng tama, may kulang pa rin sa paningin ng amo niya. Sa silid niya tuwing gabi, umiyak si Mariel ng tahimik. Hindi dahil sa trabaho, kundi sa pakiramdam na wala siyang halaga bilang tao. Sa bawat sandaling hindi siya kinakausap ni Riku, sa bawat pagtingin ng malamig na mata ni Kenji, naaalala niya ang huling gabi ng kapatid niya. Iyong huling gabi na hindi niya rin nakausap. Isang gabi, narinig niyang umubo ng sunod-sunod si Riku sa kabilang kwarto. Tumakbo siya agad, ngunit huminto sa harap ng pinto. Bawal pumasok, bawal lumampas. Pero nang marinig niyang parang nahihirapang huminga ang bata, hindi na siya nagdalawang isip. "Riku!" sigaw niya habang binuksan ang pinto. Tumambad sa kanya ang batang nakayuko sa sahig, nanginginig at maputlang-maputla. Agad siyang lumuhod, sinuri ang pulso, binuhat ito sa kama at kinuha ang oxygen mask. Pagkaraan ng ilang minuto, humupa ang pag-ubo at nakatulog na muli si Riku. Sa sulok ng kisame, sa likod ng maliit na LED, umiilaw ang red light ng CCTV camera. Kinabukasan, walang sinabi si Kenji, walang sermon, walang galit. Ngunit sa unang pagkatataon, inilapag ng personal ni Riku ang kanyang baso sa tray na hawak ni Mariel. Tumango siya, isang maliit na tamo. Walang salita. Pero para kay Mariel, iyon ay simula ng pagbabago. Isang bahagyang pag-awit sa katahimikan. Lumipas sa mga linggo na tila walang malaking pagbabago. Bagamat hindi na ganoon katindi ang pagtutol ni Riku sa presensya ni Mariel, nanatili pa ring malamig ang kanilang interaksyon. Ngunit isang gabi, habang mahimbing ang tulog ng lahat sa bahay ng mga Yamazaki, isang pangyayari ang tuluyang yayanik sa mundong ginagalawan ni Mariel at magbubukas ng panibagong pintuan sa pagitan nila ni Riku. 2:00 ng madaling araw, habang nagsusulat sa kanyang maliit na journal si Mariel sa kwarto, bigla siyang nakarinig ng kalabog mula sa kabilang silid. Mabilis siyang napatayo, lumabas ng pinto at tumakbo papunta sa kwarto ni Riku. Pagkabukas ng pinto, nakita niyang nakalugmok sa sahig ang bata. Namumutla, nanginginig. May hawak itong maliit na stuffed toy habang hawak-hawak ang dibdib. "Riku!" sigaw niya. Mabilis niyang sinuri ang kalagayan ng bata. Walang kasamang yaya, walang naroon kundi siya lamang. Huminga siya ng malalim, pinilit iwaksi ang panik at sinimulan ang kanyang training. Bagay na ilang taon na ring hindi niya nagagamit. Hiniga niya ang bata sa kama, sinimulan ang light chest compressions habang kausap ito. "Riku, okay lang, andito si Tita Mariel, huwag kang matakot." Binuksan niya ang emergency oxygen tank sa sulok ng kwarto, ikinabit sa ilong ng bata.
at tinapik-tapik ang pisngi nito para manatiling gising. "Look at me, Riku. Count with me. 1, 2, 3. Dahan-dahang bumalik ang kulay sa mukha ng bata. Unti-unti itong bumalik sa malalim na paghinga hanggang sa tuluyang makatulog. Umiiyak si Mariel habang pinupunasan ang noo ni Riku. Nanginginig ang kanyang makakamay pero hindi niya ito ininda. Kinabukasan, habang nag-aayos siya ng gamot sa kusina, dumating si Kenji. Malamig pa rin ang mukha nito, gaya ng dati. Ngunit may kakaibang lamig ngayon sa tinig nito. "Aiko told me what happened." Tahimik lang si Mariel. Tumango. Akala niya ay may sermon o mas malalang reprimand. "You handled it well," maikling sabi ni Kenji. "The CCTV captured everything." Hindi niya alam kung ikatutuwa ba niya iyon o ikakakaba. Pero imbes na magpasalamat o kahit ngumiti, tumalikod si Kenji at iniwan siya ron, walang ibang salita. Ngunit isang pagbabago ang sumunod. Sa mga susunod na araw, hindi na siya pinagbabawalan na pumasok sa inner room ni Riku. Pinayagan na rin siyang samahan ng bata sa mga therapy sessions nito. At higit sa lahat, si Riku na mismo ang nagsisimulang magpakita ng interes sa kanya. "Do you know how to play?" Mahina pero malinaw na tanong ni Riku habang hawak ang isang larong puzzle. Napangiti si Mariel. "Dito ako magaling. Gusto mo turuan kita ng larong P?" Nagpakita ng munting ngiti ang bata, isang bagay na halos hindi niya pa nasasaksihan. Simula noon, tuwing hapon ay nagdadala si Mariel ng mga laruan mula sa Pilipinas. Luksong tinik cards na ginawang cardboard version, sipa na gawa sa makulay na plastic, at kahit larong piko na inilatag niya gamit ang masking tape sa loob ng kwarto ni Riku. Sa amin, ito ang laro ng mga bata sa labas ng bahay. Paliwanag niya habang itinuro ang piko. "Wala aming mamahaling laruan, pero marami kaming tawa." Tahimik si Riku habang pinagmamasdan siya. Pero sa mga sumunod na araw, nakita ni Mariel na may mga markang guhit sa sahig ng inner room. Palatandaang si Riku na mismo ang naglalaro kahit wala siya. Isang gabi, habang pinapainom niya ng gamot ang bata, napansin ni Riku ang maliit na kwintas na suot niya. "Ano yan?" tanong ng bata. Napatingin si Mariel sa pendant. Isang maliit na silver locket na may larawang pinagmumulan ng kanyang pinakamalalim na sakit. "Si Noel," sagot niya. "Bunso kong kapatid, sobrang bait, pero hindi siya tumagal. Mahina rin ang puso niya. Parang ikaw." "Namiss mo siya?" Tumango si Mariel, pinilit numiti. Araw-araw, tahimik silang dalawa. Ilang minuto ang lumipas bago nagsalita si Riku, halos pabulong. "Sorry." Nagulat si Mariel. "Bakit ka nagsusorry, anak?" "Hindi ko alam. Kasi parang masama akong bata." Lumapit si Mariel at niyakap ang bata. "Hindi ka masama, Riku. Takot ka lang, kagaya ko noon. Pero alam mo, ang puso kahit mahina, pwedeng tumibok ng malakas kapag may nagmamahal. Sa sandaling iyon, parang may naalis na manipis na tabing sa pagitan nila. Parang may pumukaw sa pusong matagal nang natutulog sa takot." "Can I call you something?" tanong bigla ni Riku. "Ano yon?" "Tita Mariel." Napatigil si Mariel. Hindi niya alam kung iiyak siya o tatawa. Ang tawag na iyon, simple pero mabigat, ay parang unang sikat ng araw matapos ang mahabang gabi. Oo naman, pwede na pwede. Habang nililigpit niya ang mga gamit sa kwarto, hindi niya alam na sa kabilang bahagi ng bahay, may isang matandang lalaki ang tahimik na nakaupo sa kanyang study room, hawak ang tablet, pinapanood ang CCTV recording ng buong pag-uusap. Tahimik si Kenji, walang emosyon sa mukha. Ngunit sa kabila ng kanyang matigas na paningin, napansin ng kanyang assistant kinabukasan na sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi niya pinatay ang video replay. Pinanood niya ito hanggang dulo, muli at muli. At sa ikatlong ulit ng pag-play ng video, tumigil siya sa parteng pinawag ni Riku, si Mariel na tita. Tahimik, hindi siya ngumiti. Pero inabot niya ang tasa ng tasa at sa unang pagkakataon, hindi na niya ito ibinagsak sa platito. Ang yelo sa loob ng tahanan ng mga Yamazaki ay unti-unti nang natutunaw. Sa mga sumunod na linggo,
Lalong naging masimsinan ang ugnayan ni Mariel at Rico. Hindi man ito puno ng matatamis na salita o tawanan, ang katahimikan sa pagitan nila ay unti-unting napalitan ng kumpiyansa. Yung tahimik na uri ng pagtanggap na mas totoo kaysa sa anumang salitang maaaring ibulalas. Tuwing hapon, madalas silang naglalaro ng puzzle o simpleng drawing sa maliit na mesa sa loob ng silid ni Rico. Ngunit isang araw, habang inaayos ni Mariel ang mga laruan, nahulog mula sa isang lumang kahon ang isang photo album. Hindi ito ordinaryong album. Gawa ito sa kahoy, may ukit ng mga bulaklak sa gilid at halatang luma na. "Rico, pwede ko ba itong tingnan?" tanong ni Mariel. Nilapitan ng bata. Tahimik lang si Rico. Hindi siya tumanggi, ngunit hindi rin siya tumango. Kaya marahan itong binuksan ni Mariel at tumambad sa kanya ang mga litrato ng dalawang batang halos magkamuka. Isang masayahin at isang tila mas seryoso. "Sino sila?" tanong ni Mariel. Saglit bago sumagot si Rico, halos pabulong. "Ako at si Ren." "Ren?" Kambal ko, mahina nitong tugon. Parang biglang nabalutan ng lamig ang paligid. Ang dating masiglang mata ni Rico ay muling napuno ng lungkot. Napaupo si Mariel sa tabi niya at tiningnan ang larawan ng magkapatid na may hawak na parehong stuffed toy. Iyon ding laruan na palaging tangan ni Rico tuwing natutulog. "Namatay siya last year," dagdag ni Rico. "Pareho aming may sakit, pero ako lang ang naiwan." Hindi agad nakapagsalita si Mariel. Para siyang tinusok sa puso. Ibang klasing bigat ang dala ng batang ito. Parang muli siyang hinarap ng multo ng nakaraan, si Noel. "Rico, masakit talaga mawala ng kapatid," mahina niyang wika. "Alam mo ba, may kapatid din akong nawala, bunso ko. Pangalan niya Noel." Napatingin si Rico sa kanya. Tila sa tunang pagkakataon, nakita niya si Mariel hindi bilang isang tagapag-alaga, kundi bilang isang taong may sarili ring sugat. "I'm sorry," pulong ni Rico. "Wala kang dapat i-sorry," ani Mariel. Pinisil ang kamay ng bata. "Ang mahalaga, hindi mo makakalimutan ang kakambal mo, at habang buhay ka, bitbit mo ang alaala niya." Pagkatapos ng gabing iyon, naging mas bukas na si Rico. Nagsimula siyang tumawa sa maliliit na biro ni Mariel at minsan ay kusa na ring yumayakap kapag gabi. Ngunit kasabay ng pag-init ng samahan nila, dahan-dahan ding lumilitaw ang mga anino ng nakaraan. Isang gabi, habang naglalabas sa laundry area, nakatanggap si Mariel ng video call mula kay Jella. "Uy, kumusta na? May bago akong balita," bungad ni Jella. "Alam mo ba, pangwalo ka na pala?" "Ha? Pangwalo saan?" Na caregiver ng batang yan. 6 lang ang tumagal ng mahigit 3 buwan. Yung iba, sumuko. Yung isa pa nga, dinala sa ospital dahil sa stress. Napakunot ang noo ni Mariel. "Bakit hindi mo sinabi sa akin dati pa? Baka kasi umatras ka. Si Yamazaki Kenji raw, sobrang higpit. Halos sundin mo dapat ang bawat utos. Parang sundalo, wala raw awa. Ayoko ka matulad sa iba." Napabuntong hininga si Mariel. Grabe rin pala siya. Pero alam mo, Jel, may lumpot sa mga mata niya. Parang may itinatagong bigat. Totoo yan. May chismis dito. Anak daw niya ang magulang ni Rico. Pero pagkatapos mamatay yung kakambal, iniwan nila ang bata kay Kenji. Walang bumisita. Parang isinantabi nila. Hindi na sumagot si Mariel. Lalong lumalim ang kanyang pagkaawa. Hindi lang kay Rico, kundi maging kay Kenji. Sa likod ng malamig nitong mga mata, baka naroon din ang parehong lungkot na matagal nang kinikimkim. Kinabukasan, habang pinapaliguan niya si Rico, biglang nagsalita ang bata. "Lolo doesn't smile," napangiti si Mariel. "Hindi ba talaga?" "Hindi. Since Ren died, he became quieter. Parang robot." Minsan kasi Rico, kapag nasasaktan tayo, akala natin kailangan nating maging matapang. Pero ang totoo, natatakot lang tayong masaktan ulit. "Lolo sad?" "Oo, pero di niya sinasabi. Gaya mo dati, gaya ko rin." Nag-isip si Rico. "Maybe we teach Lolo to smile?" Natawa si Mariel. "Siguro, pero dahan-dahan lang." Hindi madali, doon nagsimulang maisip ni Mariel ang mas malalim na layunin niya sa bahay na ito.
Hindi lamang siya narito para magpakain, mag-alaga o magpatulog. Narito siya para punan ang mga puwang na matagal nang iniwang bakante. Hindi lang sa puso ng isang bata, kundi sa buong pamilyang tuluyang nabasag. Sa sumunod na mga araw, sinimulan ni Mariel ang simpleng misyon niya. Turuan si Rico ng Filipino. Nagsimula siya sa mga simpleng salita. Salamat, kumusta, masaya, gutom. Ano ulit ang tawag sa lolo sa inyo? Tanong ni Rico. Lolo, sagot ni Mariel sabay ngiti. Lolo Kenji, ulit ni Rico. Pinaglaruan ang salita. Lolo, matapang pero malambot din. Hindi niya alam na sa labas ng pinto ng silid, nakatayo si Kenji, tahimik lang na nakikinig. At habang pinagmamasdan ang kanyang apo na ngayoy marunong nang ngumiti at magsalita, may munting paggalaw sa sulok ng kanyang bibig, isang halos hindi halatang pagngiti na tila matagal nang hindi lumalabas sa kanyang mukha. Dahan-dahan, ang pusong dati unong-puno ng hinanakit ay natututo ng muling tumibok sa tamang ritmo. Salamat sa isang Filipinang caregiver na hindi sumusuko kahit gaano kahirap ang simula. Isang taon na ang lumipas mula nang unang tumapak si Mariel Sevilla sa tahanan ng mga Yamazaki. Kung noon ay mabigat at malamig ang bawat hakbang sa loob ng bahay, ngayon ay tila ito'y tahanang muling natututo tumawa. Si Rico na dating tikom at maputla ay masigla na. Mas maraming kulay na sa piske nito at mas madalas na ang kanyang ngiti kaysa sa kanyang katahimikan. Masarap, Tita Mariel, sigaw ni Rico isang tanghalian habang sinusubukang iscoop ang huling piraso ng adobong manok gamit ang chopsticks. Wow, marunong ka na ring kumain ng Filipino food gamit yan ha? Natatawang sagot ni Mariel habang nilalagyan ng sinangag ang kanyang pinggan. Minsan sa isang linggo, tinuturuang kumain si Rico ng pagkain Pinoy, adobo, sinigang na may tamarind paste na isinabay niya sa shipping mula Pilipinas. At kahit turon na gawa sa saging na binili nila sa Filipino market sa Tokyo. Ang dating mahiyain at mapiling batang Hapon ay ngayoy marunong nang humingi ng kanin papo. Dahil sa rekomendasyon ni Mariel, sinimulan ng doktor ni Rico ang ilang light exercises at outdoor activities. Sa una ay sa hardin lamang ng mansyon. Ngunit di naglaon ay pinayagan na rin silang lumabas. Isang bagay na hindi nagawa ng mga naunang caregiver. Gusto kong makita ang cherry blossoms. Wika ni Rico isang araw ng Marso habang tinitingnan ang pamphlet ni Mariel tungkol sa Ueno Park. Sigurado ka, medyo malayo yun ha. Pero kung gusto mo, gagawan natin ang paraan. Sumama sa kanila si Kenji sa unang biyahe. Tila ayaw iwan ang apo. Pero sa halip na pigilan, tahimik itong sumunod at tiningnan lang mula sa malayo habang si Rico ay nakasakay sa maliit na wheelchair at sinasalubong ng mga talulot ng pink na bulaklak. Lolo Kenji, ang ganda, sigaw ni Rico habang nakaturo sa mga puno. Marahan lang tumango si Kenji, pero napansin ni Mariel na mas matagal na ang titig nito kay Rico ngayon. Hindi na puro takot, undi tila paghangang may halong pagsisisi. Sa mga cultural trips na sumunod, isang museum visit, isang Japanese puppet show at isang Filipino festival sa Shibuya, unti-unting natutunan ni Rico ang mundong hindi niya kailanman nalakaran noong buhay pa si Ren. Pag-uwi nila, si Mariel ay palaging may bagong dalang kwento bago matulog. Noong maliit pa ako, ang lola ko ay laging nagkukwento ng aswang. Bungad ni Mariel isang gabi. Aswang? Tanong ni Rico na may halong kilig at takot. Ay nako, hindi mo gugustuhing makasalubong yon sa palengke. Hating gabi, lumilipad, naghahanap ng paksiw. Tumawa si Rico habang tinakpan ang mukha ng kumot. Tita Mariel, ang weird mo talaga. Ngunit sa gitna ng masayang pagbabago sa bahay, isang hindi inaasahang aberya ang tahimik na sumisingit sa likod ng mga pinto. Isang gabi, habang nagiligpit si Mariel sa hallway, may napansing sobre sa ilalim ng kanyang pintuan. Walang pangalan, walang sender. Pagbukas niya,
Isang papel na may malalaking letra ang nakasulat. Umalis ka bago mahuli ang lahat. Nanlaki ang mata ni Mariel. Saglit siyang napaupo sa gilid ng kama. Sinuri ang sulat. Walang fingerprint, walang palatandaan kung sino ang may gawa. Pero hindi ito ang una. 2 linggo na ang nakalipas mula nang may naunang liham siyang natanggap. Noon, simple lang. Hindi ka welcome dito. Akala niya ay biro lamang iyon ng isang malisyosong delivery boy. Pero ngayon, ramdam niyang may mas malalim na dahilan. Hindi niya sinabi agad kina Riku o Kenji. Ayaw niyang magdulot ng gulo. Pero nagsimula na siyang maging alisto. Sinusuri ang mga dumadaan sa bahay, pinapansin ang kilos ng ibang staff, at lalo na si Aiko, ang sekretaryang palaging malamig ang tingin sa kanya. Isang araw, habang nag-aalmusal si Mariel at Riku sa hardin, biglang lumapit si Kenji. "Mariel," sabi ng matanda, "can I speak with you?" Tumayo si Mariel at sinundan si Kenji papasok sa isang maliit na opisina. "Do you know anything about this?" Sabay abot niya ng isang piraso ng papel, isang kopya ng sulat na nakuha ni Mariel. Tumango siya. "Sir, ito po ang pangalawang pagkakataon. Pero hindi ko po sinabi dahil ayokong magdulot ng takot sa bahay." Tahimik si Kenji. Ilang segundo siyang hindi nagsalita at saka bumuntong hininga. "I don't tolerate threats inside my household, and I don't care who you are. No one threatens people under my roof." Nagulat si Mariel. Hindi niya inasahang ipagtatanggol siya ng dating malamig na amo. "Thank you po, sir." Tumingin si Kenji sa kanya, diretso. "You're part of this family now, whether someone likes it or not." Dahil sa insidenteng yun, nagpakabit si Kenji ng karagdagang CCTV sa mga pasilyo. Ngunit sa halip na matakot, lalong tumatag ang loob ni Mariel. Hindi siya aalis, hindi siya susuko. Kahit may umaayaw sa kanya sa bahay na iyon, alam niyang may isang batang araw-araw ay umaasang may magtatabi sa kanya bago matulog, may magpapakain ng sinigang tuwing taglamig, at may magtuturo sa kanyang tawagin ang cherry blossoms bilang bulaklak ng pag-asa. At sa bawat gabing tinatawag siya ni Riku na Tita Mariel habang niyayakap siya bago matulog, mas lalo niyang naaalala ang tunay na dahilan kung bakit siya narito. Hindi lang para magtrabaho, kundi para magbigay ng panibagong puso sa isang batang minsang nawalan ng dahilan para mabuhay. Mainit ang sikat ng araw nang dumating ang isang itim na luxury car sa tapat ng mansyon ng Yamazaki. Mula sa loob ay bumaba ang isang babae, matangkad, elegante at halatang sanay sa kapangyarihan. Suot ang designer suit, may suot na dark sunglasses at bitbit ang mamahaling clutch bag. Lumingon siya sa paligid, pinagsusuklay ng tingin ang bakuran ng bahay na matagal na niyang hindi binabalikan. Siya si Miyako Yamazaki, ang anak ni Kenji at higit sa lahat, ang ina ni Riku. Sa loob ng bahay, habang si Riku ay abalang nagkukulay sa kanyang bagong activity book mula sa isang Filipino cultural booth, pumasok si Mariel, hawak ang isang tray ng merienda. "Riku, gusto mo ng banana cube?" Tanong niya habang inilalapag ang tray. "Banana? Cube?" Tanong ni Riku habang tinitigan ang pritong saging. Tumawa si Mariel. "Banana cube, hindi cube. Isa to sa mga paborito ng mga batang Pinoy." Ngunit bago pa niya maipaliwanag pa, bumukas ang sliding door sa gilid ng sala at isang boses ang tumawag. "R." Biglang napalingon si Mariel at nakita ang babae. Mahigpit ang ekspresyon ni Miyako habang nakatitig kay Mariel na para bang nakakita ng dumi sa salamin. "Ma'am?" Halos pabulong na tanong ni Riku. "Come here." Dahan-dahang lumapit si Riku. Tumayo si Mariel ngunit hindi makapagsalita. Parang may bumigat sa kanyang dibdib. "Who are you?" Tanong ni Miyako kay Mariel. Hindi pa rin tinatanggal ang sunglasses. "Po, ako po si Mariel, caregiver ni Riku." Sagot ni Mariel, maayos ang yuko. "Caregiver?" Umiling si Miyako. "More like a live-in nanny who overstays." Hindi agad nakaimik si Mariel.
Pero bago pa siya makapagsalita, pumasok si Kenji sa eksena. Miyako, matigas ang tono. Hindi mo ba kayang bumati muna bago manghusga? Tinanggal ni Miyako ang kanyang salamin at hinarap ang ama. Father, I came here because I saw something very concerning online. Your so-called caregiver is getting too involved with Riku. It's inappropriate. Inappropriate? Ulit ni Kenji. Bahagyang nanlisik ang mata. Lumapit si Miyako sa mesa, inilapag ang cellphone at ipinakita ang isang video. Si Mariel at Riku sa park, magkahawak kamay, nagtatawanan habang nagpipiknik. She acts like she's his mother. That's not professional caregiving. That's manipulation. Nanlaki ang mata ni Mariel. Ma'am, hindi ko po alam na may video ako. Hindi po ako. I saw more than that. Patuloy ni Miyako. You tell him bedtime stories. You let him call you tita. You even feed him food from your country. You are personalizing your role far too much. That is not your place. Tahimik ang buong sala, walang kumikibo. Hanggang sa marahan, ngunit matatag na nagsalita si Kenji. Exactly the reason why she's still here. Nilingon siya ni Miyako, halatang naguguluhan. Because she cares, Miyako. Something you should have done long ago. Don't twist this into a guilt trip, Father, singhal ni Miyako. I had to work. I'm building a company. At the expense of your son's emotional stability, sagot ni Kenji. You left him to me without a second glance after Ren died. Not once did you call. Not once did you ask about him. Nagpanting ang tenga ni Miyako, ngunit pinigilan niyang sumigaw. So you'd rather let some outsider raise my son? A woman you barely know? Kilala ko siya. Sa ginawa niya sa anak mo, mas kilala ko siya kaysa sa sarili mong pagkatao sa kanya. Tuluyang nanahimik si Miyako. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niya si Riku, nakatingin sa kanya, ngunit walang ngiti, walang takbo, walang yakap. Tila may distansya na hindi niya kayang tawirin. Mariel, sabay baling ni Kenji sa dalaga. Please take Riku to the garden. I need to speak with my daughter. Alone. Tumango si Mariel, mabilis na inakay si Riku palabas. Habang nasa hardin, tahimik lang si Riku, nakatingin sa koi fish pond. Walang imik. Marahan siyang nilapitan ni Mariel. Okay ka lang, anak? Mom, she doesn't like you. Hindi lahat ng tao ay agad nakakakita ng kabutihan sa ibang tao. Sagot ni Mariel. Pero hindi ibig sabihin nun ay mali na agad ang ginagawa natin. I don't want her to take you away. Napaluha si Mariel, ngunit pinigil ang pagbagsak nito. Hanggat pinapayagan ako ng lolo mo at gusto mo pa rin ako dito, hindi ako aalis. Lingid sa kaalaman ni Mariel, sa loob ng kwarto ni Miyako ay may isang laptop na bukas. Doon, isang admin ng social media account na may tagong pangalan ang tahimik na nag-o-upload ng clips mula sa CCTV. Mga edited videos ni Mariel at Riku na pinapalabas na para bang obsessive ang Filipina sa kanyang alaga. May caption ang mga post. Would you trust your child to a caregiver like this? Caregiver or controlling babysitter? Too much love or too much attachment? May ilang comments. May mga naniniwala. May ilan ding nagtanggol. Ngunit ang intensyon ay malinaw. Sirain ang pangalan ni Mariel. Ngunit sa kabila ng paninira, hindi ito agad sumikat. At higit sa lahat, hindi umabot kay Kenji. Dahil ang mismong admin na dating tauhan ni Miyako ay nakaranas rin noon ng awa mula kay Mariel nang minsang ito'y magkasakit at siya ang nag-alaga. Dahan-dahan, kahit ang dilim ay tinatablan ng ilaw. At sa gabing iyon, habang binabasahan ni Mariel ng kwento si Riku, bago matulog, muli siyang tinanong ng bata, Tita Mariel, if you leave, can I come with you? Yumuko si Mariel, pinisil ang kamay ng bata at tumugon ng buong katapatan. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari bukas, Riku, pero ngayon andito ako para sa iyo. At sa madilim na sulok ng hallway, isang matandang lalaki ang tahimik na nakatayo, tahimik na nakikinig. Si Kenji at sa kanyang kamay hawak ang cellphone na may litratong ni-retrieve
mula sa CCTV. Si Mariel nakayuko sa tabi ng kama ng kanyang apo, habang si Rico ay nakatulog na sa kanyang kanduman. Isang larawan ng pagmamahal na hindi kailanman kayang sirain ng kahit anong kamera. Makulimlim ang langit ng umagang iyon. Halos hindi sumilip ang araw at ang hangin ay may dalang malamig na pangamba. Si Mariel ay abala sa loob ng kusina. Pinipilit tapusin ang espesyal na pagkaing Pinoy na hiling ni Rico. Arroz caldo na may kaunting tokwat baboy sa dilid. Bago pa man magising ang bata, nais niyang masorpresa ito ng mainit-init na almusal. Lalo na't paborito nito ang sabaw sa malamig na panahon. Ngunit habang nilalagyan niya ng dahon ng sibuyas ang ibabaw ng sabaw, dumating si Aiko, hawak ang cellphone at halatang balisa. Sevilla-san, mahinang tawag nito ngunit may kaba sa boses. Si Rico, wala sa bahay. Biglang bumagsak ang kutsarang hawak ni Mariel. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya, napaatras sa gulat. Nasaan si Rico? Lumabas siya kaninang umaga. Wala ka kasi, kaya si driver na lang daw ang susundo papuntang garden therapy. Pero hindi dumating ang driver. At may nakita kaming video. Hinablot ni Mariel ang cellphone mula sa kamay ni Aiko at sa screen ay bumungad ang isang maikling clip. Si Rico nakaupo sa isang bench sa labas ng bapod ng hardin. Nanginginig, mukhang nawawala ng malay. Kinukunan ito ng isang babaeng kasambahay habang nagtatawanan pa ang iba sa background. Send it to Miyako-sama, bulong ng isang boses sa video. Let her see what kind of caregiver she left behind. Nanginginig ang katawan ni Mariel, hindi dahil sa takot para sa sarili, kundi dahil sa takot para kay Rico. Nasaan siya ngayon? Sigaw niya. May tumawag ng ambulance pero hindi kami ang tumawag. May nag-post online, isang concerned citizen. Nasa Minato General Hospital na raw si Rico. Hindi na naghintay si Mariel. Mabilis siyang lumabas ng bahay, sumakay sa unang taxi na nakita at halos paliparin ito patungong ospital. Pagdating niya sa ospital, agad niyang tinanong ang nurse sa front desk. Room 302, sagot nito. Pagkarating niya sa silid, bumungad sa kanya ang batang payat na nakahiga sa kama, nakamask, may tubo sa braso at tila muling napagod ang puso sa labis na lamig sa labas. Wala pang ibang naroon maliban sa isang resident doctor na sinusuri ang charts. Miss, ikaw ba si Mariel Sevilla? Tanong ng doktor. Upo, ako po ang caregiver ni Rico. Good, mababa ang blood pressure niya kanina at sobrang lamig na ng katawan niya nang dumating. Buti na lang agad na agapan. Kung inabot pa ng 1 o 2 oras, baka lumala ang sitwasyon. Tumango si Mariel, pinilit ang luha. Lumapit siya sa kama, hinawakan ang kamay ng bata, malamig pa rin pero mas maayos na kaysa sa video. Rico, sorry anak, bulong niya. Dapat andun ako. Dahan-dahang bumukas ang mga mata ni Rico. Mahina ang tinig, ngunit malinaw. Tita, Mariel. Napaluha si Mariel sa tawag na iyon. Oo anak, andito na ako. Hindi na kita iiwan. Sa sulok ng silid, hindi alam ng iba na may isang taong pumasok, si Kenji. Tahimik siyang lumapit at pinanood ang eksena sa harap niya. Hindi nagsalita si Mariel, hindi rin siya tumingin sa matanda. Mas pinili niyang ituon ang atensyon kay Rico. Pagkatapos ng ilang minuto, lumapit si Kenji sa doktor. I want a full report, lahat ng nangyari. At gusto ko ring malaman kung sino ang nagsimula ng kalokohang ito. Opo sir, sagot ng doktor. Nang mag-isa na lang silang tatlo sa silid, lumapit si Kenji kay Mariel. Hindi ka dapat ang may kasalanan, sabi niya. Malamig, ngunit may halong lungkot. Alam kong hindi mo pababayaan ang apo ko. Nag-angat ng tingin si Mariel. Hindi po ako perpekto, pero kung may isang bagay na sigurado ako, yon ay mahal ko na po si Rico. Para na siyang anak sa akin. Tumango si Kenji. Saglit siyang tumingin kay Rico at saka ibinaba ang kanyang ulo. Ang anak kong si Miyako,
I used to believe na ginagawa niya lang ang tama para sa kanyang karera. Pero ngayon, hindi na ako sigurado kung anak pa ba niya si Riku o isa lang siyang pangalan sa birth certificate. Baka po, nasasaktan lang din siya, ani Mariel. Pain should never turn into cruelty. Kinagabihan, si Mariel ang nagbantay sa tabi ng kama ni Riku. Hindi na siya kumain, hindi na siya natulog. Pinunasan niya ang pawis ng bata, inadjust ang kumot kada oras, at kinakausap ito kahit mahimbing ang tulog. Nang magising si Riku bandang 3:00 ng madaling araw, agad nitong hinawakan ang kamay ni Mariel. "Tita, don't leave me again," mahina nitong sabi. "Hinding-hindi anak," sagot ni Mariel. "Ikaw ang rason kung bakit andito pa ako." Umiyak si Riku, dahan-dahan sa katahimikan ng silid. At habang yakap siya ni Mariel, parang naramdaman ng bata na hindi siya nag-iisa. Sa unang pagkakataon, walang laman ang kanyang puso kundi katiyakan na kahit ilang ulit pa siyang iwan, may isang Tita Mariel na laging babalik. At sa labas ng silid, sa harap ng mga CCTV screen sa bahay, nanlumu si Kenji habang pinapanood ang isa pang video, ang raw footage mula sa mismong hardin kung saan nawalan ng malay si Riku. Sa background, kita ang kasambahay na tumatawa habang kinukunan ng video si Riku imbes na tumawag ng saklolo. At sa bandang dulo ng clip, makikita si Miyako, palihim na sumilip mula sa sasakyan, hawak ang cellphone at ngumiti nang makitang pinapadala sa kanya ang video. Hindi na nagpatuloy si Kenji sa panunood. Tumayo siya, tinikom ang kamao at marahang binulong sa sarili. "Hindi ko nahahayaang madamay si Riku sa ganitong klase ng pamilya. Hindi na." Isang desisyong babago sa lahat. Tahimik ang buong mansyon ng Yamazaki ng gabing yon. Sa master study room sa ikalawang palapag, tanging ang mahinang tunog ng pag-scroll sa computer mouse at mga tunog ng mga CCTV playback ang maririnig. Sa loob ng silid, si Kenji Yamazaki ay nakaupo sa harap ng isang malapad na monitor. Suot pa rin ang kanyang itim na coat kahit malalim na ang gabi. Sa tabi niya ay isang tasa ng malamig na tsa na hindi niya na naalalang inumin. Inutusan niya ang IT staff ng bahay na i-access at i-restore ang lahat ng footage mula sa CCTV sa loob ng nakaraang 2 taon, lahat ng may kaugnayan kay Mariel. Hindi na siya umaasa ng malaking revelasyon. Gusto lang niyang makasiguro. Nagsimula ang mga playback mula sa pinakaunang linggo ni Mariel sa mansyon. Kita sa video ang takot sa katawan ng Filipina habang sinusubukang buuin ang tiwala ni Riku. Ang mga tangkang ayaw tanggapin ng bata, ang pagkain na palaging iniiwan sa labas ng pinto, ang mga laruan na tinatanggihan, at ang mga araw na wala siyang ibang kausap kundi sarili niya sa silence ng kwarto. Pagkalipas ng ilang oras, nagsimulang makita ni Kenji ang mga pagbabago. Unti-unti, tahimik at walang kapalit. Isang clip ang tumambad. Gabi, mahimbing ang tulog ni Riku sa kama. Ngunit pumasok si Mariel. Dahan-dahang pinunasan ang pawis ng bata sa noo at bahagyang binaba ang kumot para punasan din ang dibdib nito. "Lord, bantayan mo po siya. Huwag mo siyang hayaang masaktan kagaya ng kapatid ko," bulong ni Mariel sa ilalim ng kanyang hininga. Halos di marinig kung di mo lalakasan ang volume ng video. Nanatili siya roon ng ilang minuto, tahimik na nagdadasal, at saka marahang isinarado ang pinto. Isang linggo pa ng footage ang lumipas sa loob lamang ng ilang minuto. Doon niya nakita ang maraming eksenang hindi niya kailanman alam na nangyari. Mga bagay na hindi ipinagmalaki ni Mariel, hindi iniulat, hindi binanggit. Isang hapon nahuli ng kamera ang isang lalaking kasambahay na palihim na nagbulsa ng alahas sa isang drawer sa library. Nang makita ito ni Mariel, agad siyang humarang at sa halip na isigaw o isumbong, dinala niya ito sa likod ng bahay. "Kung kailangan mo ng pera, sabihin mo lang. Pero wag mo nang ulitin to," ani Mariel. "Ayokong mapahiya ang pamilya. Ayokong mawala ka ng trabaho."
Namutla ang lalaki, tumango at umiyak. Inireport ni Mariel ang nangyari bilang naligaw ang alahas at nakita sa bulsa ng laundry. Pinanindigan niya ito kahit wala siyang obligasyong gawin. Bakit mo ginagawa to, Mariel? Tanong ng lalaki. Dahil hindi lahat ng pagkakamali kailangan itapat agad sa parusa. Minsan mas epektibo ang pag-unawa. Tumingin si Kenji sa monitor. Humigpit ang hawak niya sa kanyang mouse. Hindi niya akalaing may ganitong lalim ng habag ang taong ilang beses ininsulto ng kanak niyang si Miyako. Sumunod na clip, isang session nila ni Riku sa isang private playroom. Nandoon si Mariel, hawak ang mga alphabet cards. Riku, anong tawag dito? Tanong niya. Kanis, biro ni Mariel. Kamay, tili ni Riku. Tumawa si Mariel. Very good, o eto naman N, ngiti. Natawa si Mariel. Wow, big word, marunong ka na talaga. Because you taught me, Tita Mariel. You taught me how to talk again. Napatingin si Kenji sa replay. Tinipigan niya ang batang Riku na tumatawa habang hawak ang maliit na laruang jeep mula Pilipinas. Noon niya napagtanto, ang batang hindi na nagsalita mula nang mamatay ang kakambal nito ay ngayon, masalita na, maligaya na at higit sa lahat, nagtitiwala na. Ngunit ang sumunod na clip, ang lubusang gumiba sa lahat ng pader sa puso ni Kenji. Madaling araw, isang recording mula sa kwarto ni Mariel. Akala ng iba, wala nang halaga ang oras na yon. Ngunit makikita sa video na hawak niya ang kanyang cellphone, kausap ang isang matandang lalaki sa video call. Mahina ang katawan, naka-oxygen at tila nakahiga sa banig sa probinsya. Bulong ni Mariel, pasensya na po kung maliit lang ang naipadala ko ngayon, pero dagdagan ko next month. May overtime po ako. Malapit na tayong makabayad sa utang nyo sa ospital. Anak, tama na. Ibaon mo na lang yang pera mo. Huwag ka nang magpakapagod. Ngumiti si Mariel. Hindi po. Gusto ko pong maranasan niyong uminom ng gamot na hindi iniisip ang presyo. Gusto ko pong matawag niyong totoong pahinga ang pagtulog ninyo. Pagkatapos ng tawag, inilabas ni Mariel ang isang sobre mula sa drawer. Barya, yen coins at ilang bills. Ibinilang niya ito ng dahan-dahan at saka ibinalik sa envelope. Sa tabi nito, may maliit na papel. Para kay Papa, next remittance. Wala na siyang ibang sinabi sa video. Tahimik siyang humiga sa kama at pumikit. Sa tabi ng kama, nakasabit ang isang locket. Larawan ng kanyang pumanaw na kapatid na si Noel. Dito na hindi na kinaya ni Kenji. Marahan niyang isinara ang laptop, pinatay ang monitor, at humarap sa altar ng kanyang study room kung saan naroroon ang isang lumang litrato ng kanyang pamilya. Sila ni Miyako noong bata pa, kasama ang yumaong asawa. At ang dalawang sanggol, ang mga kakambal na sina Riku at Ren. Lumuhod siya. Hindi dahil sa pananampalataya, kundi dahil sa pagkabiyak ng kanyang konsensya. Ipinagtabuyang kita, bulong niya. Sinukat kita base sa paningin ng iba, pero ikaw pala ang naging ina sa anak ng anak ko. Tumulo ang luha ni Kenji, tahimik ngunit mabigat. Mula sa pagiging general, ama at lolo ay isang taong nagpakatigas na labis ang pagsisisi. Sa sahig ng kanyang study room, sa gitna ng katahimikan ng gabi, ay isang matandang lalaki ang muling natutong humingi ng tawad, hindi sa salita, kundi sa pag-amin ng puso. At ang dahilan, isang simpleng Filipina na ang intensyon ay hindi ang manirahan sa puso ng pamilyang Hapon, kundi ang manatiling tapat sa kabutihang alam niya kahit walang nakakakita. Ilan araw matapos ang panonood ni Kenji ng lahat ng CCTV footage ay muling nanumbalik ang katahimikan sa mansyon ng Yamazaki. Ngunit hindi na ito ang dating malamig at mapanuring katahimikan, kundi ang katahimikang nagmumula sa lalim ng pagninilay at paghahanda sa pag-amin. Isang hapon, habang si Mariel ay abalang nag-aayos ng mga gamot ni Riku sa medical kit ng bata, tinawag siya ni Kenji sa study room. Tahimik ang paligid at sa unang pagkakataon, bumungad kay Mariel ang isang Kenji na hindi naka-uniforme, hindi nakataas ang noo at hindi mahawak ang kanyang baston ng autoridad.
kundi isang ama at lolo na tila may kinikimkim na pagsisisi. Mariel, aniya, habang nakatayo sa gilid ng bintana. Alam kong hindi madali ang lahat ng pinagdaanan mo sa bahay na ito. Napatingin si Mariel, hindi pa rin sanay na ganito ang tono ng matanda. Sir, ginagawa ko lang naman po ang trabaho ko. Hindi Mariel, higit pa ron ang ginawa mo, sabay harap ni Kenji, ang mga matay diretso sa kanya. At hindi ko iyon nakita agad. O baka pinili kong hindi makita dahil mas madali ang magduda kesa umamin ng pagkukulang. Nagkatinginan silang dalawa sa loob ng ilang segundo. At doon, sa gitna ng katahimikan ng silid, lumuhod si Kenji sa harapan ni Mariel. Isang bagay na hindi pa kailanmang nakita ni Numan sa mansyon. Patawad. Sabi niya, mahina ngunit buo ang loob. Hindi bilang amo, undi bilang tao. Patawad dahil hindi ko pinahalagahan agad ang presensya mo. Patawad dahil pinaniwalaan ko ang anak ko kaysa sa mga ipinakita mong totoo. Biglang napaluha si Mariel. Hindi niya inasahan, hindi kailanman, na ang matigas at istriktong amo ay luluhod sa harap niya. Agad siyang lumuhod din at sinapo ang mga kamay ni Kenji. Sir, wala po kayong kailangang ihingi ng tawad. Ang mahalaga po, andito si Riku. Buhay siya, masaya siya, at naitama na po ang lahat. Hindi pa, sambit ni Kenji. Tumayo ito at kinuha ang isang brown envelope mula sa drawer. May isa pa akong kailangang itama. Ipinakita niya kay Mariel ang legal documents, papeles ng custody. I'm filing for full custody of Riku. Hindi na siya ibabalik kay Miyako. Hindi dahil ayoko sa anak ko, kundi dahil kailanman ay hindi siya naging ina sa batang iyon. Napaluha si Mariel. Anong sasabihin ni Miyako? Sinabi ko na at pinalayas ko siya, mahinahong sagot ni Kenji. Binalaan ko rin titigil ang lahat ng video at paninira sa social media o kakasuhan ko siya ng libelo. Hindi po ba kayo natatakot na lumala ang relasyon ninyo bilang mag-ama? Ang tunay na ama ay hindi natatakot mawalan ng anak kung ang anak naman ay matagal nang nawala sa kanyang paningin. Ilang araw matapos ang anunsyo, tuluyang nilisan ni Miyako ang mansyon. Tahimik, walang bangayan, wala ring paghingi ng tawad. Ngunit mula noon, hindi na siya muling bumalik at si Kenji ay tuluyang naging legal guardian ni Riku. Isang gabi, habang magkatabing nanunood sina Riku at Mariel ng cartoon sa sala, tinawag sila ni Kenji. May ipapakita ko sa inyo, sabi niya. Pinaupo sila sa harap ng coffee table at inilabas ang isang proposal. May logo ito sa taas na hindi pa kilala ni Mariel. Seikatsu Heart Foundation, basa ni Kenji. Isang organisasyon na balak kong itayo at gusto kitang maging tagapamahala nito, Mariel. Po, gulat na sagot niya. Tutulungan natin ang mga batang may congenital heart disease sa buong Asya. Hindi lang sa Japan, hindi lang sa Pilipinas, at ika ang gusto kong humawak niyan. Hindi dahil nurse ka, kundi dahil alam kong ikaw mismo ang may puso para rito. Napaluha si Mariel. Hindi niya inakalang isang simpleng pagkatao at malasakit ang magdadala sa kanya sa ganitong klasing tiwala. Hindi ko po alam kung kaya ko. Kaya mo, mas kaya mo pa sa inaakala mo. Kinabukasan, unang hakbang ang ginawa ni Kenji. Tinulungan si Mariel na ipetisyon ang kanyang ama mula sa Pilipinas. At makalipas lang ang ilang linggo, sa unang pagkakataon mula nang umalis siya ng Davao, muling nakita ni Mariel ang kanyang ama. Payat, nangingiti, at suot ang simpleng barong habang bumababa ng eroplano sa Narita Airport. Tay, sigaw ni Mariel, sabay takbo at yakat ng mahigpit. Anak, parang panaginip, nangingilid ang luha ng matanda. Mula ngayon, dito na po kayo titira. May sarili po kayong silid. May doktor na rin po kayong mag-aalaga. Habang nagkakape sila sa hardin kinagabihan, si Riku ay tahimik na naglalaro malapit sa mga halaman. Nang lapitan siya ni Mariel, may inabot ito sa kanya. Isang maliit na stuffed panda na may bagong name tag. Si Puku, sabi ni Riku. Dati siyang si Kuma pero pinangalanan ko na siya ulit. Bakit? Tanong ni Mariel hawak ang laruan. Para sa'yo, sagot ng bata. Para kahit saan ako pumunta, andun ka pa rin. Kahit si Kuma hindi makakalimot. Tumulo ang luha ni Mariel. Mula sa pagiging isang banyagang caregiver na halos hindi pinansin,
ngayon ay ina ng puso sa isang batang muling natutong magmahal. At sa loob ng bahay ng Yamazaki, kung saan dati malamig ang bawat sulok, ngayon ay may halathakan, mainit na tsa, at isang silid kung saan ang dating walang pangalan na caregiver ay ngayon tinatawag ng lahat bilang ilaw ng tahanan. Lumipas ang 5 taon. Sa puso ng Shizuoka, isang modernong gusali na may makulay na mural na mga pusong may ngiti, ang bagong itinayong wing ng Seikatsu General Hospital. Sa harap nito, isang malaking ribbon ang nakabigis sa harap ng double doors. Mga doktor, reporters at ilang politiko ang nagtipon sa seremonya ng pagbubukas ng bagong bahagi ng ospital, ang Sevilla Wing, isang pediatric heart center na nakatuon sa libreng gamutan ng mga batang may congenital heart disease sa buong Asia. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Marian Sevilla, ngayon ay 36 na taong gulang, may mas maayos na postura. Suot ang simpleng puting blazer na may embroidered seal ng Seikatsu Foundation at may panatag na tingin. Iba na siya. Hindi na siya ang takot na OFW na umalis ng Davao upang takasan ang kahirapan ngayon. Isa na siyang lider ng institusyong nagbibigay ng pag-asa sa libu-libong bata sa buong rehiyon. Ngunit bago niya putulin ang ribbon, sumilip muna siya sa kaliwang bahagi ng entablado. Nandoon si Riku, ngayon ay 12 anyos, mas matangkad, mas buo ang katawan, at mas masayahin. Nakasuot ito ng simpleng polo shirt na may patch ng foundation sa dibdib. Ita, bulong ni Riku habang lumapit. Handa ka na? Ngumiti si Mariel. Hindi pa rin, pero para sa inyo, laging handa. Kasabay ng pagbagsak ng ribbon ay ang pagbagsak din ng mga luha ng ilan sa mga doktor at mga magulang na dumalo. Hindi dahil sa formalidad ng okasyon, kundi dahil alam nilang may kwento sa likod ng wing na ito. Isang kwento ng pasakit, paninira, pagmamahal at tagumpay. Makaraan ang seremonya, may isang live interview sa Japanese National Television kung saan si Riku ay inimbitahan bilang former patient turned youth volunteer ng foundation. Nasa harapan siya ng kamera, hindi kinakabahan kundi puno ng tapang. Katabi niya si Mariel, ngunit sa pagkakataong ito, si Riku na ang nagsasalita. Tinanong ako dati kung sino ang bayani sa buhay ko, panimula ni Riku. At ang sagot ko, hindi doktor, hindi politiko, hindi rin artista. Napatingin siya kay Mariel. Ang bayani ng buhay ko ay isang babae mula sa Pilipinas. Hindi siya kilala ng mundo noon, pero siya ang nagturo sa akin ng umiti ulit, na magsalita, na mabuhay. Napatigil si Mariel, halos hindi makapaniwala sa naririnig. Napapingin siya kay Kenji, na naroon rin sa audience, seryoso ngunit namumugto ang mata. She was my caregiver, pagpapatuloy ni Riku, but she became more than that. She became my second mother. Hindi lang si Mariel ang umiyak. Pati ang host ng interview ay tahimik na nagpahid ng luha. Pagkatapos ng live segment, ipinakita sa isang dokumentaryo ang isang eksena mula sa CCTV footage, ang tagpong hindi pa kailanmang isinapubliko, ngunit ngayon ay bahagi na ng kasaysayan ng foundation. Ang pagluluhod ni Kenji Yamazaki sa harap ni Mariel habang humihingi ng tawad. Sa mata ng mundo, ako ang matapang, ako ang disiplina, ako ang haligi. Pahayag ni Kenji sa voice-over, ngunit sa harap ng isang babaeng hindi kailanmang sumuko sa anak ko, ako'y natutong yumuko. Ang eksenang iyon ang naging headline ng halos lahat ng balita kinabukasan. Retired Japanese general humbling himself to a Filipina caregiver who changed their family forever. Sa sumunod na buwan, mas naging malawak ang operasyon ng Seikatsu Foundation. Bawat bansang may Pinoy community, may satellite clinic na. At sa bawat lecture o forum na pinupuntahan ni Mariel, palaging may dalang larawan si Riku, larawan ng bunsong kapatid ni Mariel na si Noel. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng konsultasyon, bumalik si Mariel sa kanyang opisina sa loob ng Sevilla Wing. Tahimik ang paligid.
Binuksan niya ang maliit na drawer at kinuha ang isang lumang locket, ang larawan ni Noel, nakaipit pa rin sa loob. "Bunso," bulong niya, "naalala mo ba nung sabi ko sa'yo, balang araw, gagawin ko ang lahat para sa mga batang katulad mo. Hindi ko man naisalba ang buhay mo noon, pero ngayon marami na tayong natutulungan." Napatingin siya sa frame sa kanyang desk, si Riku. Hawak ang stuffed panda na dati niyang paboritong laruan. At may bagong name tag, Puko Sevilla. "Katok, pasok," sambit niya, sabay puna sa mata. Si Riku iyon, may dalang maliit na kahon. "Tita Mariel, may regalo ako." "Para saan?" "Anniversary mo bilang direktor," sagot ng binata. "At dahil din, birthday mo." Hindi niya alam kung iiyak o tatawa. Binuksan niya ang kahon, isang simpleng bracelet na gawa sa mga lumang piraso ng laruan ni Riku. May pangalan niyang nakaukit sa gitna, Mama M. "Mama M?" tanong niya, naiiyak na tumatawa. "Masyado kang porman sa tita. Time to upgrade," sagot ni Riku. Tumawa silang dalawa at habang pinagmamasdan nila mula sa bintana ang mga batang naglalaro sa loob ng Pediatric Recovery Ward, pareho nilang alam, ang pinakamatitibay na puso ay yung mga pusong muntik ng sumuko pero pinili pa ring magmahal. At ang pinakamahuhusay na ina ay hindi palaging nagsilang. Minsan pinili silang magmahal ng walang hiniintay na kapalit. Sa ilalim ng ilaw ng Sevilla Wing, habang tahimik na tumutugtog ang kundiman mula sa sound system ng ospital, si Mariel Sevilla ay nakatayo, hawak ang bracelet mula kay Riku at ang larawan ng kapatid sa kanyang palad. Hindi na niya kailangang sabihin ang panalo niya sa buhay. Dama na ito ng buong mundo. At sa kwento ng isang Pilipinang caregiver na naglakad palayo sa sariling bayan upang maglingkod sa banyagang lupa, nabuo ang isang kwento ng paghilom, hindi lamang ng mga sugatang katawan, kundi pati na rin ng mga pusong matagal nang sarado sa pag-ibig. Si Mariel Sevilla, na dating kinukutya at tinitingnang mababa, ay naging ilaw sa mundong kay tagal nang nabalot ng lamig. Sa simpleng pag-aaruga, sa walang sawang pagkalinga, at sa tahimik ngunit matatag na pagmamahal, nagawa niyang baguhin ang takbo ng buhay, hindi lang ng isang batang may sakit sa puso, kundi ng isang pamilyang muntik nang magkalamat habang buhay. Mula sa pagpunas ng pawis tuwing gabi, hanggang sa pagbuo ng isang foundation na tumutulong sa libu-libong bata sa buong Asya, si Mariel ay naging simbolo ng kabayanihan ng mga Pilipino. Yaong walang armas, walang kapangyarihan, ngunit may pusong kayang bumuhay ng pag-asa. At sa dulo ng lahat, habang siya'y nakatingin sa larawan ng kanyang yumaong kapatid, sa isang wing ng ospital na ipinangalan sa kanya, alam niya sa kanyang puso. Hindi siya naglakad palayo sa kanyang tahanan para lamang tumafa sa hirap, kundi upang dalhin ang ilaw ng tahanan sa mga pusong higit na nangangailangan. Ito ang kwento ni Mariel. Ito ang kwento ng puso. Ito ang kwento ng isang taong piniling maging ina sa paraang mas dakila pa sa dugo at sa bawat tibok ng puso ng mga batang natulungan niya. Tuloy ang kanyang kwento. Tuloy ang kanyang pagmamahal. Tuloy ang kanyang alaala.